fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Roman Catholic Church versus Church of the Firstborn mga kapatid. Ang ating topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang mga larawan ng mga santo sa simbahang Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan kundi naaayon sa Biblia. So, again mga kapatid, ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na ang larawan ng mga santo sa simbahang Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan kundi naaayon sa Biblia. So affirmative natin si Brother Kim ng Roman Catholic Church at negative naman si Bishop Cesar ng Church of the Firstborn. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross. At meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Total yan, halos ng 2 hours mga kapatid. Kasama na to yung mga intro at etc.
At sa ating rules mga kapatid, meron tayo, since bago lang si Brother Kim sa aking platform, so basahin natin ng buo yung ating rules. Rule number 1 natin, ang limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa rin yon hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, close-ended question. Kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sumagot muna sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung merong tanong na tama or mali, pula or puti, yes or no, so pili muna mga kapatid bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi nyo masagot ang categorical or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian or hindi nyo masagot ang isang tanong ng diretso, pwede kayong gumamit ng 10 seconds explanation rule. Tumawag lamang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito at walang objection habang ginagamit ang 10 seconds. Maliban na lamang at ipapatigil ng moderator syempre. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, naghahanap niyan ng pangalan mga kapatid. Kung ang tanong naman ay saan, lalong-lalo na sa saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Pero wait lang mga kapatid dahil meron tayong konting technical error. Call. Wala. Connection. Natin. Okay, wait lang, tawagan natin ulit. Hello, pasensya. Ayan. Okay mga kapatid, tuloy tayo sa ating debate, no? Nandito na tayo sa ating rule number 5. Teka, nagfi-feedback tayo. Hello, mic test. Nagfi-feedback. Bro Kim, nadidinig ko yung sarili ko dyan. Kanino ba yan? Pa-mute nga. Pastor Cesar, pa-mute nga. Try ko nga. Okay, try ko ha. Kung sinong nagfi-feedback. Ayan. Hindi yan. Nadidinig. Hello, mic test. Ayan. Napakalakas kasi ng notification mo, yung monitor mo, Pastor Cesar. I think yun yung problem. So mga kapatid, tuloy-tuloy pa din tayo sa ating rules. Pasensya na dahil meron tayong technical problem. Yung modem ko kasi na nadaganan ng pusa. Ayan. Rule number 6 mga kapatid, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama dun yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, mga ganon. Pwede pa yan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question,
pwede kayong magtanong ng sensitive question or personal question. Pero pwede ding tanggihan mga kapatid dahil sa nature ng tanong. Gaya ng it's too personal. Ayan. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang moderator, nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng debater. Mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Di rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o ipapang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, kung nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At napakatagal ko nang nagmo-moderate online at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Okay bro. Nag-ayon na po ako. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay mo okay. Sangayon ako. Kaso, Pastor, nadidinig ko yung boses ko dyan sa'yo. Oh. Dumodoble kasi yung boses dito sa live namin. Pwede ba ganito? Out ka muna, Pastor, tapos tawagan kita ulit. Out ka muna, Pastor, tapos tawagan kita. Hello, mic test. Hello, mic test. Ay, kay Bro Kim pala yan. Bro Kim, bro. Nagpi-feedback ka, bro. Hello, teka ha. Fix muna natin. Bro, wala kang headset, bro? Bro Kim? Wala ka bang headset? Wala bro, wala. Pangit kasi bro, kasi nadidinig namin yung sarili namin dyan sa call mo. Bali, naka-speaker ka, 'di ba? So, nahagip ng microphone mo yung boses namin ba? Wala bro, cellphone rin kong gamit, cellphone ra. Kaya nga, Kung ako ikon. may headset ka ba? Kasi dumodoble yung boses. Nadidinig namin yung sarili namin dyan sa phone mo. So, sa'yo, hindi mo yan madidinig. Sa amin, nadidinig namin. Yan. Ayan, wala na. Mic test ka nga, bro. Okay na bro, okay na? Yan. Okay na. Wala na. Okay, so, balik tayo. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat na nabanggit? Hello, affirmative. Opo bro, opo. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Pastor? Tapos. Okay na? Sumasang-ayon ka, Pastor? Oo. Okay. Ayon. At before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at syempre baka gusto nyo din ikwento paano nagsimula ang pag-uusap na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, so magandang gabi po sa lahat. So ako po mga kapatid, mga kababayan, yung isang ito, debate na ito, kasi this naman pasabitan. Kasi po, sa GC po namin, GC namin, nag-jokol kami, tinanong po, kung naniniwala siya sa Trinity, sabi niya, tapos, mayroon siyang Diyos. Sinabi ko, wala nagsamba ng Diyos. Kayo po nagsamba ng Diyos kasi mayroon kayong mga revolta, patutunayan mo, mag-debate. Patutunayan ko, yan, nagsamba pong debate. Ano mo nga ulit, bro? Baka yung ano? Salita ka nga, bro Kim. Again, bro. Hello, bro. Hello. Ganito, bro. Out ka muna, tapos tawagan kita ulit. Baka ma-fix yan. Out ka muna dito, tapos tawagan kita ulit. So,
Ito talaga yung problem pag yung equipment mo nyo ay hindi maganda. So tawagan ko muna si Bro Kim ulit. Ayan. So Bro Kim, mic test ka muna. Hello bro. Hello. Yan. Medyo maganda yan. Yan, medyo malinaw na. Ulit bro. Pakilala ka muna. So, magandang gabi po sa lahat, no? Dito, so, magandang gabi sa lahat. Ako pala po si Brother Kemal po. So, ito ang nagsimula na ito. Bigyan kami ni Pastor Peter sa GC namin. Dahil sa Trinity, tinanong ko kung niwala ba siya ng Trinity. Sabi ko, wala. Mayroon siyang Diyos. So, sabi ko, hindi ka naniwala sa Trinity. Ikaw pala nagsamba ng Diyos. Sabi ko, kayo po ang yung mga sabi niya, patutunan ko, mag-debate sa Ratchet TV na ang hindi Diyos-Diyosan ako, sige, mag-debate ito. Yan ang po, ang debate namin yung, yan lang po. Okay, at medyo ano talaga yung boses, no? Pero patuloy na lang natin para hindi tayo tumagal. Pastor, pakilala ka din. Okay, magandang gabi sa lahat, sa ating pong mga listener, din sa comment section, dito sa live ng aking pong mga membro, at ako ay kasama sa Panginoon na itong debate ito natuloy, at magandang gabi sa inyo lahat, lalo sa ating moderator. God bless you. Okay na, brother siya, okay na. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Gusto ko lang hilingin kay Brother Kim, since pangit yung sa audio mo bro pag naka-headset ka. O pwede bang tanggalin mo muna yan, yung headset mo. Tapos mamaya na lang sa tanungan, doon ka na lang mag-headset ha. Okay naman yan kahit dumoble. Basta malinaw lang yung boses mo. Kasi importante yun. Ayan. Sige nga bro, mic test ka nga bro. Ayan. Mic test ka nga bro. Bro Kim, salita ka. Brother Kim, salita ka muna bro. Bro Kim? Bro Kim? Okay na. Hello bro? Dinig ba? Bro Kim? Hello. Okay. So proceed ka sa 10 minutes bro. Opo, makikinig po. Okay po, so magandang gabi po sa atin lahat. Ulitin ko, magandang gabi po sa atin lahat. At saka pasalamat po ako sa moderator na yan sa oras na ito. So, mga kapatid at saka mga kababayan, ako po isang affirmative, patutunayan ko yung mga rebulto ng ibang Katolika ay totoo at hindi yan Diyos-Diyosan. Ayon po sa Biblia. So, una po mga kapatid at mga kababayan, sabi pa po ng Leviticus 10:10, kilalanin natin ang banal at saka hindi banal, no? Kasi po, ayon po sa Biblia, yung mga Diyos-Diyosan na yun, mayroon namang pangalan, at saka yung mga rebulto namin sa Katoliko, wala naman kang mababasa sa Biblia, kahit saan sa Biblia, wala kang mabasa, ayon Diyos-Diyosan yun. So, ibig sabihin nun, mga banal pala yun, hindi yung mga Diyos-Diyosan eh. Kasi basahin po natin sa Biblia, yung mga Diyos-Diyosan nakalagay sa Biblia. Una po, dito sa Unang Hari 8:21 hanggang 40. Ang Diyos-Diyosan doon si Baal. Tapos sa Hukom 2:13 si Baal pa rin. Tapos sa sa Unang Hari 11:5, ang Diyos-Diyosan doon si Asherah, no? Tapos sa Hukom 3:7 ang Diyos-Diyosan doon si Astrid. So sa Leviticus 18:21 si Molech ang Diyos-Diyosan doon. So mayroong mga pangalan ng Diyos-Diyosan. Tapos sa Jeremias 20:32, versikulo 35, ang Diyos-Diyosan doon ang binabanggit, si Molech pa rin. Tapos sa Unang Samuel 5:27, ang Diyos-Diyosan doon si Dagon. Tapos sa Unang Hari 11:7, ang Diyos-Diyosan gibanggit doon si
sismo. So dito sa pangalawang hari 23, 13, si Sismos pala na pa rin ang hari. So dito sa unang hari 11:5 hanggang 32, ang Diyos-Diyosan dito si Milcon. So mayroong mga pangalan ang Diyos-Diyosan binanggit sa Biblia at dito rin sa Isaiah 46:1 ang Diyos-Diyosan dito si Nebo. Tapos sa Ezekiel 8:14 si Tamos. Pangalawang hari 1:2 si Baal pa rin. Si Baal ang Diyos-Diyosan binanggit dito sa Biblia. Tapos dito sa Gawa City 23 ang Diyos-Diyosan nito si Rampa. So sa pangalawang hari 19:37 ang naglagay dito ang Diyos-Diyosan si Nirok. So ibig sabihin po mga kapatid, ang mga Diyos-Diyosan pala sa Biblia pinangalanan. So labas niya wala nang Diyos-Diyosan nakalagay. So ang mga rebulto namin ng mga santos, hindi na yan mga Diyos-Diyosan mga kapatid at saka mga kababayan, ayon po sa Biblia. Kasi sabi pa ng Biblia po mga kapatid, dito sa Exodo, ang Diyos naman nag-utos naman maggagawa ng rebulto. No, dito sa Exodus 22:25, ang Diyos nag-utos na magpagawa ng mga imahen o mga rebulto ng mga kirubin para sa banal na templo ng Diyos. Sabi pa ng Salmos 35:4, ang templo ng Diyos mayroong mga banal. Kasi po kapag ang templo ng Diyos walang mga banal, hindi naman pwede yan tawagin na templo kasi walang mga banal, no? At dito pa rin po binasa kasi po ang tinatayo po ni Kristo na iglesia, mayroon talaga po mga banal na mga santos. Mabasa ba natin na si Kristo nagtatag ng iglesia nga linagyan niya ng santos? Mabasa natin po mga kapatid na si Kristo nagtatag ng iglesia Romana Katolika dito sa Biblia, sa Everyday American English Bible. Dito po mabasa po natin so ang mga Diyos-Diyosan po mga kapatid, ayon po sa Biblia, nabasa ko po. Kasi po ang yung sila ng mga rebulto ng Katolika, hindi po mga Diyos-Diyosan. Binilisyon po yan, paggala. So kasi po ang mga Diyos-Diyosan sa Biblia nakasulat naman at mga rebulto ng Katolika hindi po nakasulat na mga Diyos-Diyosan. Iwan ko kasi saan nila nababasa sa Biblia yung mga imahe ng simbahang Katolika ay Diyos-Diyosan. Isa po yan pagbintang mga kapatid at mga kababayan. Hindi po yan totoo. Ayon sa Biblia, huwag po natin dagdagan ang nakasulat. Adi pa ng Pinadayag 22, 18 hanggang sa 19, no? Kasi basahin po natin mga kapatid ng Biblia, wala pong nakalagay na ang mga mga Katolika nagsasamba ng Diyos-Diyosan. Sabi pa po ng Exodus 25:18-22, ang Diyos nagsugo kay utos sa Moses na magpagawa ng larawan ng mga banal, no? Dito pa sa unang hari 6:23, 28, nag-utos rin ang Diyos sa paggawa ng mga imahe ng mga banal. Sa Exodus 35:30-32, sa Ezekiel 41 hanggang 17, hanggang 21. Sa pangalawang Kronika, 3 meron pa rin. So, sa unang Kronika, 28:19 hanggang 20, meron pa rin inutos ang Diyos sige po, i-wave ko na lang Mr. Moderator, salamat. Okay na yun, i-wave ko na lang. Sige, salamat. At diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Cesar, proceed bro, 7 minutes. Nakamute ka. Okay. Okay na.
Ayan. Okay, unang tanong. Binanggit mo Sagot. dito yung unang hari. Nang sabi nito, si Moises ay gumagawa ng mga larawang banal. Tanong, ano ba yung pinagawa ng Diyos kay Moises? Ang pinagawa ni Moses yung mga banal na mga larawan. At hindi po yan Okay. Diyos-Diyosan. So, Okay, anong larawan ang pinagawa ng Diyos kay Moises? Anong larawan? Anong larawan? Di maintindihan yung ano, balik ng headset mo bro. tanga, open ko Ay, sige lang. kasi ito Sige. So, ito yung pinaka the best talaga na gagawin natin, no? Kasi hindi din maintindihan ay yung salita ni Pastor Cesar. Okay? Wait lang, Pastor, ha. Yan. Okay. Dinig ba, Brother Kim? Wait lang. Okay. Okay na? Hello, mic test. Ayan, I think okay na yan. Wait lang, hindi nakakunik. Hindi nakakonect. Saglit konti, hindi nakakunik. Sige. Suggestion ko mga kapatid, huwag talaga kayong gumamit ng Bluetooth kasi mahirap yan pag sa mga call. Nalulubat. Lobat pa. Hindi po magamit, nalubat. Sige, tanggalin mo na lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Ang gagawin na lang is tuloy natin to kahit medyo may ingay. Pastor, next question nga, Pastor. Okay, unang tanong. Ginamit mo yung unang hari. Sabi mo, ang Diyos naggawa ng si Moises ng mga banal na larawan. Tanong, Wait lang, hindi ko maririnig. Di narinig? Ay, hindi po Okay. din madinig. Mr. Moderator, hindi ko marinig, Mr. Moderator. Alis ka muna. Oy. Alis ka muna, tapos balik ka. Ayan mga kapatid, so ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag makikipag-debate kayo, mag-invest kayo ng mga equipment mga kapatid. Gaya ng isang simple na cellphone na medyo updated konti, plus yung headset natin mga kapatid, ha? So ganun yung i-prepare natin pag makikipag-debate tayo. Ayan. So sayang kasi hindi masyadong madinig yung boses nyo, ganyan. Tapos hindi din masyadong maintindihan. Meron pang maingay, hindi masyadong Ganun pa rin, hindi ko maririnig. Wait lang ha, ako papasok, wait lang. Okay. So shoutout pala mga kapatid kay Joy Belando, kay Jan Villarde. Ayan, so shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Sunny Gregorio, kay Alvin Miss Campo. Ayan, shoutout sa inyo. Rioel Celebran, SDA, shoutout sa iyo bro. Hello. Okay. Okay na. Okay, dinig na. Proceed ka, Pastor. Wala. Okay, unang tanong. Ginamit mo yung unang hari. Ang sabi mo, si Moises ay gumawa ng mga banal na larawan. Tanong, ano yung ginawa ni Moises na larawan? Anong ginawa ni Moises? Sagot, ang pinagawa ni Moses na mga larawan, mga banal yun. Ang mga banal, hindi naman siya paggawa ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. So, ano? question. Next question. Okay. Anong larawan nga ang ginawa ni Moises? Anong mga larawan yun? Ano yun? Ano Sagot ko, klaseng larawan yung ginawa ni Moises?
Sige, sagot ko nga, mga kirubin at kakaiba pa ng mga banal na mga larawan. At hindi naman yun ang ni Moses na magpagawa ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sabi nga, kung binasa ko kanina, yung mga Diyos-Diyosan, nababasa ko, maraming talata na nababasa ko, ayun sa Biblia, yung mga Diyos-Diyosan. Next question. Okay, next question. Bukod sa kirubin na ginawa ni Moses, ano ba ang ibang larawan na ginawa? Bukod sa kirubin. Sagot, yes, marami pang ginagawa. Sabi pa nga ng Ezekiel yung mga banal na larawan, marami. Sabi nito sa Ezekiel, Ezekiel 41, sa 17 hanggang sa 21. So next question. Okay. Okay, balik ko ng Moses. Ano ba bukod sa kerubin? Ano ba ang ginawa niya ng mga larawan bukod sa kerubin? Asan ko si kerubin? Ano ba bukod pa sa iba? Ano pa meron? Wala na. Meron pa, meron marami. Meron nagpagawa siya nga ng sagot meron. Nagpagawa pa siya nga ng bronze na bitin. Sa Tagalog yung bitin o bitin. Sa mabasa natin sa Numeros 21 8 hanggang 9. Nagpagawa siya ng bronze na bitin na larawan para kung magkasakit maayo. Kumulang taong ato. Sige, sunod pangutana. Next question. Okay, next question. Yung ginawa ni Moses na mga larawan. Ilang kerubin ang ginawa? Ilang kerubin ang ginawa ni Moses? Ilan daw? Sagot ko marami nga, marami. Hindi kaya kasi marami. Kasi sabi pa, ingon pa sa Ezekiel 41, gikan sa yuta hantod pababaw ang mga rebulto nga gikan sa Tagalog bro, buhat. Tagalog. Next question. Sige, sunod. Next question. Okay, next question. Di ba ang ginawa ni Moses sa dalawa doon sa kabanang awa, dalawa lang, yes or no? Dalawa lang daw ba daw? Nasagot ko, no. Kasi No. marami nga pinagawa. Katigdagan ng tanong mo. So, sagot ko, no. Marami nga ang pinagawa. Simula sa lupa hanggang sa bubong yung mga rebulto. So, hindi yung Diyos-Diyos ang mga banal. Panagpalawang Kronika 3:10, mayroong mga banal. Kasi yung templo niyo walang banal, hindi yan templo sa Diyos. Next question. Next question, last 1 minute. Okay, next question. Ang sabi nito sa Awit 115, ang sabi nito, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto gawa ng mga kamay ng tao. Tanong, sinong gumagawa ng inyong mga rebulto? Tao, hindi. Sagot, ang nagagawa yan mga tao. Siyempre naman, tulad niya ni Moises, nagagawa ng mga rebulto, tao nila ni Moises. Pero yung Diyos-Diyosan sa Biblia, binigyan ng pangalan sila ni Baal, si Asura, sila ni Mulix, si Dagon. Marami yun, si Milcom, si Nupo, si Tamos, Baal, Sibot, si Rampad, si Mirok, si next question. Next question. Okay. Gawa ng tao. Ang sabi nito sa Awit 15:4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto gawa ng kamay. Tama mo ito? Tama ito, no? Pakiliwanag, Mr. Murder, pakiliwanag yung tanong niya. Hindi maliwanag. Okay. Ulit. Paulit. Okay, ulit. Ayon sa Awit 15, verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto gawa ng mga kamay. Tama, yes or no? Tama, hindi. Sagot, tama yung mga Diyos-Diyosan na ginawa nila ni tulad ni Baal, tulad ni Milox. So tama yun, pero yung mga santos, yung pinagawa ni Moses, hindi yun mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ba, nagkamali ba nag-utos ng pagawa ng mga... Time. 7 minutes time. Okay, so pa-mute mo na, Brother Kim. Pa-mute mo na, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna kay Netty Witty. Sabi niya, basta gawa sa kamay ng tao, Diyos-Diyosan. Shoutout din kay Memart, iba ang Diyos-Diyosan na ribulto sa ribulto ng mga banal. Shoutout din mga kapatid kay Joy Belando. Sabi niya,
saan ba sinabi ng Diyos na pwedeng gumawa ng imahe ang mga Katoliko? Shoutout din kay Sunny Gregorio. Anong ribulto ng kay King Nebuchadnezzar? Shoutout din kay Alvin Missy Campo, Randy Makahibag. Ayan. Shoutout din kay Riol Cerebran. Kung hindi pala yan Diyos-Diyosan yung ribulto nila, tunay pala na mga Diyos yan. Ang daming Diyos nila. Yari na naman. Shoutout din kay Jo Marie Meria Fuentes. Kung hindi pala Diyos-Diyosan, bakit pinag-aagawan? Halos nagkakapatayan pa para lang mahawakan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating first presentation ng negative. Pastor Cesar Baladad, your time starts now. Amen. Napakaganda po ang kanyang sagot. Sabi ko doon sa kanya, yun bang nasa Awit 115:4, yun ba ay mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay? Sabi na tama. Ngayon, sino bang gumawa ng kailang mga revolto? Di ba kamay? O di Diyos-Diyosan, yan yung huli dyan. Kasi hindi sa amin na Diyos-Diyosan yan eh. So, ang sabi dito sa Biblia, sa Awit 115:4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pinakatinto. Tama, kasi sa simbahan ng Katoliko, pinakinto, andyan. Nagawa ng mga kamay ng mga tao. Kaya huli ka kasi, Brother Kim, unang round pa lang. Bakit? Tama naman daw yung Diyos-Diyosan na gawa ng kamay. Eh sila bang gumawa sa kanilang Diyos-Diyosan di kamay? Okay. Ano ngayon? Ito pa. Ang Diyos-Diyosan, ang utusan din sa Exodo, huwag yuyukuran at huwag mo silang paglingkod at yuyukod. Ngayon, ang kanila sa revolto na sa Quiapo, dahil sa simbahan, ay niluluhuran at pinaglingkuran. Anong klase maglilingkod? Aalay ng kandila, bulaklak. Yan ay yan ang tinatawag na pangrehilyon na gawain. Hindi yan paggalang kasi ang paggalang, yung sabi nila paggalang lang daw, binilisyon lang, binilisyon. Iba yung paggalang sa pagsamba. Okay, mamaya atin siyang tatanungin, anong kaibahan ng paggalang at pagsamba? Okay, ngayon, Diyos-Diyosan yung kanilang ginagawa. Bakit kamo? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng alinmang larawan na kawangis ng lalaki at babae. O ano mo nandiyan sa kanila? Si Maria, Pablo, Jose, o sino pa, kalungsod. O, yan yung kanilang Diyos-Diyosan. Nagawa ng kamay. Okay. Ngayon, anong definisyon ng Diyos-Diyosan? Mga pepe, hindi makapagsalita. Kung tunay yan, hindi dapat makapagsalita. Tingnan mo ha. Itong si Pedro na buhay pa noon, buhay pa. Ito yung tama to. Banal, si Pedro, banal nung araw. Nung si Cornelio ay lumuhod sa kanya at nagpatiraba, sabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao rin. O, kita mo na kasi buhay pa si Pedro. Ngayon patay na, wala nang magawa si Pedro kasi bakit? Revolto na lang eh. Hindi yan totoo. Bakit? Hindi mo magsalita. Ang totoo yung nagsalita, yung dati na Pedrong buhay. Totoo yung santo. Tama yun kasi santong buhay yun eh. Ngayon, kayo patay na. Revolto na dyan, hindi na magsalita. Pipi. Mayroon siyang bibig, di nagsalita. May tainga, di nakakarinig. May mata, di nakakita. Kaya yan yung Diyos-Diyosan. Bakit? Pag sabing Diyos-Diyosan, parang ganito. Laruan. Pag hindi ito, laruan. Yan. Ano pa? Truck. Malaking truck. Kung laruan, tak-takan. Diyos. Malaking Diyos. Kung maliit, Diyos-Diyosan. Yan yun. Kasi nga, dinalawa. So, hindi totoo kasi dinalawa. Tak-takan, laruan, Diyos-Diyosan. Kaya hindi tunay na Diyos yan. Okay. Yan yung ating pong presentasyon sa ating pong magpapatunay na bilang negative. Na Diyos-Diyosan talaga yung mga revolto ng Katoliko. Bakit? Maliwanag eh. Ang gawa ng kamay daw, sabi sa Awit 115:4 ay Diyos-Diyosan. Tinanong ko si Kim, sinong gumawa ng inyong revolto? Mga tao. Di Diyos-Diyosan nga kasi nga, ang sabi sa Biblia, Awit 115:4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pinakatinto. Gawa ng kamay ng tao. O, di maliwanag na Diyos-Diyosan nga yan kasi nga, gawa ng kamay ng tao. Pero kung ang Diyos ang gumawa, totoo yun. Basa. Halimbawa, ang Diyos ang gumawa. Ito, basa. Gawa 2:36. Bakit daw sa singa na buang ka ng Israel na itong si Jesus ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yan yung totoo. Okay, bakit ang gumawa ang Diyos? Ginawa si Jesus na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Yan yung totoo na hindi Diyos-Diyosan. Bakit? Ang gumawa yun ang Diyos. Basa. Gawa 2:36. Bakit daw sa singa na buang ka ng Israel na itong si Jesus ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Tama, kasi ang tao kay Jesus, Panginoon at Kristo. Totoo yun, hindi Diyos-Diyosan yun. O, kita mo na, ganyan yun. Ngayon, ang inyo kay revolto naman yan, ang gumawa tao, hindi Diyos-Diyosan yun, hindi ang Diyos gumawa. Okay, ito pa. Ang sabi ko, ilang kerubin ang ginawa ng Jesus? Marami. Ilang eh, wala pong bilang yan. May bilang yan kasi nga, sabi sa Biblia, si Moses gumawa ng kerubin, 2. Doon sa Kabanang Awa,
at doon sa dulo-dulo, inilagay ang kerubin upang anong purpose? Upang ang ng Panginoon, yung kanyang kalwalhatian ay dumuon sa kerubin. Dumuon. Pero ang Diyos sa kahoy at yung nasa kanila, wala dyan eh. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi ko ibibigay aking kalwalhatian sa mga bagay. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nananahan dyan sa mga rebulto, hindi nananahan dyan. Kaya, ano yan eh, kung sa mga hindi yan totoo, walang magawa yan. Jeremias 10:5, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay walang magawa, walang kwenta. Walang kwenta. Hindi makagawa ng mabuti, hindi rin magagawa ng masama. Kita mo na, yes kasi walang kwenta eh. Ito pa, kung tunay na Diyos, bakit pahulugan yan? Sabi din sa amin, pahulugan, Santo Niño, o kaya, wala nang dala-dala. Kawawa naman yung walang pera kasi wala silang Diyos. Kung Diyos man yan, alam mo, Diyos yan. Okay. Ngayon, yan yung klaro kayo na pagka huli ni King kanina, ang kanyang sabi, tama daw na Diyos yung gawa ng kamay ng tao. Kaya sino gumawa ng mga rebulto? Tao. Diyos nga yan. Yan ang definition sa Diyos gawa ng tao. Pero kung gawa ng Diyos yan, hindi Diyos yan. Kasi bakit? Ang Diyos ay gumawa ang Diyos eh. Sabi ng Diyos. Sabi ni Kristo, kayo yung mga Diyos. Kita mo na, John 10:34. Hindi na basta sa kasulatan, kayo yung mga Diyos. Ibig sabihin, magawa ang Diyos ng Diyos. Totoo yun, si Moises, ginawa ng Diyos ay paraon. Tunay na Diyos si Moises, bakit tayo paraon lang, hindi pagkalahatan. Ayan. Hindi pangkalahatan ng Diyos si Moises, kundi kay paraon lang. At ginawa ng Diyos si Moises ng Diyos para kay paraon. Yun yung, hindi yung Diyos si Moises. Bakit? Ang gumawa Diyos. Totoo, mayroon talagang ginawa ang Diyos na totoo. Hindi Diyos-Diyosan. Yan. Okay, ano pa sabi nito? Sa ating mong latag. At sabi dito sa, sa Epeso, Habakuk 2:18, anong paginabang ng mga larawang inanyuhan upang tumiwala ang manggagawa doon sa kanyang ginawa. Tama ka eh. Kasi sabi sa Isaiah, at ang kanyang pinutulong kahoy ay ginawa ng Diyos at sabi na, ikaw ang aking Diyos. Kita mo na, ikaw ang gumawa sa iyong Diyos at kanyang niluhuran na ikaw ang aking Diyos. Yan yung ibig sabihin na ang gumawa dyan, tao. Ang sabi ng Exodo chapter 20 verse 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man. Anong ginawa ng Katoliko? Yumukod at pinaglingkuran. Anong klase paglilingkod? Alay ng bulaklak, prosesyon, pistahan. Yan yun ay ayon ng Diyos-Diyosan yan. Andun sa gawa 17 na inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan yung mga kapistahan ng mga patron ni San Juan, mayroong pista. Yan yung Diyos-Diyosan. Bakit? Kanilang pinaglingkuran. Inalalayan nila ng posesyon. Ano pa? Napakarami dito. Isaiah 44 verse 17. At ang labis niyaon ay ginawa niyang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa kanyang at kanyang sinamba. Ito mo na, ikaw gumawa sa iyong Diyos at sinamba niya yung manggagawa, yung karpentero. Gumawa ng larawang Diyos-Diyosan at siya ay sumamba. Ano pa? Sila susunugan ng kamangyan. Tama. Kasi minsan dyan sa Quiapo, noon ako dyan sa deboto ako ng nasa ng itim dyan. Yung insenso, bibili ka ng insenso, pausukan mo yung doon. Pausukan mo yung Diyos-Diyosan doon, larawan ng iyong patron. Kita mo na talaga. Deuteronomy 32 verse 16. Sabi nito, pinanabuho nila siya ng mga kakaibang Diyos. Okay. Kamukha ng tao, hayop, lalaki, babae. Yan yung nasa Roma 1:23. At pinalitan ang kalwalhatian ng Diyos nang hindi nasisira, nang masisira. Ano nasisira? Yung mga tao nasisira, katulad ng tao, namamatay. At nilang ipinalit doon sa Diyos na hindi namamatay. Yan. Kaya pala, nasabi nila pag mahal na araw, patay ang Diyos. Sirang taon-taon namamatay, kalukuhan yan. Bakit? Si Kristo minsan lang namatay, wala na. Isa lang yun, hindi yung pabalik-balik na parang Diyos na inyong posisyon. Mahal na araw, Mayo, Abril. Magkaiba-iba pa naman, hindi parehas. Mayroong Abril, may Mayo, ang mahal na araw. Ngayon, itong Kristong buhay, kanilang papatayin. Ilalaman sa Quiapo, iprosesyon, at gagawin nilang patay kuno. Kaya Biyernes Santo, patay ang Diyos 3 araw, hanggang Linggo, pagkabuhay. Sa lubungin nila doon sa Lunita, ng mga panastiko, paagawan doon sa lubid ng Nazareno, kaya hanggang nagkandamate, nagkandabalik-balik yung mga buto. Di ba, ang pangit ng resulta? Yan yung Diyos-Diyosan na walang pakinabang. Bakit? Pero mo, nagpakamatay ka doon sa lubid ng Nazareno na mahawakan mo na yung lubid doon sa prosesyon para lang ikaw ay gagaling.
Ang gagaling niya, hindi yung larawan, kundi pangalan. Gumaling sa pangalan niya, sabi ng mga nasa gawa. Sabi, akala niyo ba na nabibili yung kapangyarihan? Ang nagpagaling dyan, yung pangalan ni Jesus, gumaling. Sabi ni Pedro at ni Juan. Sabi, ginto, wala kami. Sa pangalan ni Jesus, tumayo kayo. Tumayo yung rumpo kasi sa pangalan ni Jesus, hindi yung hawakan lang, ganyan. Wala eh. Wala sa Biblia talaga yung R ng Katoliko talaga. Diyos-Diyosan talaga, maliwanag. Bakit? Pero mo, makahawak ka ng lubid, magagaling ka raw. Tapos, ang iba naman, naapakan dun sa mga tao, patay. O, kita mo na. Eh, kung totoong Diyos yun, pwede mo yung gano'n na pagkandamatay kayo dun sa paghawak ng lubid. Maliwanag yan na, yan ay tradisyon, yan ay mga tinatawag na pagsamba sa mga hindi Diyos. Kasi, ang Diyos lang kaayos, hindi kaguluhan. Eh, magulo eh. Pagdating ng mahal araw, ang gulo. Andun yung magnanakaw, andun, habang gumagawa ng palaspas ni Judas, yung luka, yung sa lubi. Alam ko yan eh, kasi dati ako habang ginagawa namin yan, nag-iinom kami. Palaspas ni Judas, ang tawag palaspas ni Judas, kasi bibilhin nila yan pagka Time. nagpulis ng time. Thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating first course ng ating affirmative. Brother Kim, your time starts now. Unang tanong, Pastor. Sabi mo kanina, kapag tao gumawa ng larawan, maging Diyos-Diyosan. So, ang tanong, si Moses sapat ba o tao? Okay. Si Moses gumawa, inutusan ng Diyos. Sa'yo hindi. O yan ang sagot ko. Si Moses, inutusan ng Diyos. Ano sagot? Pastor, si Moses tao o sapat? Pili sa dalawa. Okay, tao nga si Moses. Kaso lang, utusan ng Diyos nagawa siya ng kerubin. Hindi rebulto, kerubin. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, kapag tao ang gumawa, sabi mo rin tao si Moses. So, ganito ang tanong ko. Yung ginawa mo, yung ginawa ni Moses, Diyos-Diyosan yun o hindi? Hindi Diyos ng kerubin. Bakit? Hindi niya niluluhuran, hindi niya inala ng bulaklak, kundi ang sabi niya, ilagay mo doon sa kabanang awa kay ano yung presensya ko. Doon sa kerubin. Yan ang utos ng Diyos. Okay. This is good. So, sunod na tanong. Sabi mo kanina, kapag tao ang gumawa ng larawan, maging Diyos-Diyosan. Sabi mo rin, sabi mo ngayon, si Moses tao. So, pag sabi mo kanina, kapag tao ang gumawa, maging Diyosan. So, nag-imali ka ba? Yes or no? No! Si Moses tao na gumawa ng kerubin, hindi yun Diyos-Diyosan, hindi yun rebulto. Kasi nga, ang kerubin, anghel yun. Hindi yun Diyos-Diyosan. Kasi nga, ang anghel, ano yun? Mayroon siyang sinasama na presensya ng Diyos yun. Totoo yun, hindi Diyos-Diyosan yun. Ang inyo kasi, wala yan eh. Walang anghel, walang presensya ng Diyos yan eh. Nonsense yan eh. Nonsense, walang magawa. Nonsense, opo. Okay, sunod na tanong. Meron ka bang mababasa sa Biblia, verbatim, yung mga rebulto nila ni Maria, Diyos-Diyosan, meron o wala? Verbatim. Ang putol-putol yung book, di ko nakuha yung book, di ko nakuha. Sige, ako yung tanong ko ganito, sabi mo, Diyos-Diyosan yung mga rebulto ng Katoliko. So, ganito ang tanong ko, meron ka bang mababasa sa Biblia, verbatim nga yung rebulto ni Mama Mary, Diyos-Diyosan, meron o wala? Okay, ito sagot. Siyempre, wala kasi nga, ang kumpaya ng Biblia, Katoliko, ilagay mo din dito sa nasira yung doktrina. Wala siyempre, kasi nga, kaburat sa inyo eh. Kasi bakit? Yan kasi ay inyong doktrina yan. Bakit ilagay sa Biblia? Kayo ka mo ang gumawa ng Biblia. Yan inyong ilagay yan. Opo. Okay, sunod na tanong, sabi mo wala. So, meron ka bang mabasa sa Biblia, verbatim nga ang larawan ni Jesus Christ, Diyos-Diyosan, meron o wala? Okay. Ang sabi ng Biblia, yung revolt na pirak at ginto. Pag pirak at ginto yan, Kristusan yan. O ano ba na sa inyo? Bato. O pirak, kahoy. O di Kristusan yan. Kasi ang tutong Kristo nasa langit. Opo. Sabi mo, wala kang mabasa. Pinagbintangan yung mga larawan ng Katoliko, Diyos-Diyosan. So, ganito ang tanong ko. Yung pagbibintang mo ng kasinungalingan, dapat ka bang paniniwalaan niyo or no? No, hindi ako sinungaling. Nabasa ko sa Biblia na ang gawa ng tao ng mga rebulto ng kahoy, pirak ginto ay Diyos-Diyosan. Nabasa ko, hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling. Opo. So, nasasabi mo, no, hindi ka paniniwalaan. So, ganito ang tanong ko. Yan ba ang turo ng mga yung mga born again na kasinungalingan, yes or no? No, hindi kami nagsisinungaling kasi ang sabi ng Espiritu, tuturuan kami ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Opo.
Oo. Sunod na tayo. Hayaan kita na. Sunod na tanong. Dito sa Hebrewhano 9:5, pinag-aralan mo ba ito ng original teksto? Yes or no? Hebreo, 9:5. Oh. Moderator, hindi ako naglato ng Hebreo, 9:5. Ang nilato ko, awit, 54 ang nilato ko kanina, hindi Hebreo, Okay. Opo. Hindi po daw niya nilatag yan, yung talata na yan. So, automatic next question yan, ayon sa ating rules. Proceed lang. Okay. Yung Diyos-Diyosan pastor sa Biblia, kilala mo ba yun? Yes or no? Ang mga pangalan. Ganito ang tanong ko. Okay, ganitong tanong ko. Yung mga Diyos-Diyosan sa Biblia, kilala mo yung nakasulat, kilala mo ba yung lahat ng pangalan? Yes or no? Yes, ayon sa yung binanggit niya. Yun yung mga dito sa noong unang panahon. Noong unang panahon kasi ganyan din panahon ni Pablo. Ng mga Artemis, sila Baal, sila Molok. Panahon ni Pablo yan eh. Ang inyong panahon ngayon, ganyan ngayon. Bakit? Sila Molok, mga sususan, gawa din ng santo, ginto, si Haring Nabucodonosor, gumawa ng guya, ginto, o ganun. Ang sa inyo ngayon, iba lang kasi mumurahin, bato at kahoy lang. Ang dati sa kanila, ginto, tilak, opo. Oo. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, kilala mo. Sino mga pangalan ng Diyos-Diyosan lahat sa Biblia? Sabi mo, kilala mo lahat. Okay, ayon sa Biblia, Molok, Baal, Artemis, Diana, panahon ni Pablo. Sabi ng mga tao, ito si Pablo nagbubulo, bakit? Ang ating Diyos ang Diana, bitaw Diyos. O, kita mo, masira ang ating negosyo nito, kaya si Pablo inaway nila, bakit? Masira daw ang kanilang negosyo. Kasi nga, si Diana, nagbidaw Diyos, ng mga hintil. Sabi nila, mawalan tayo ng hanap buhay dahil kay Pablo, bakit? Si Diyos ang Diana daw, hindi daw Diyos. Kaya yung pinto kay Pablo sa Diyos-Diyosan. Opo, yan. Okay, sunod na tanong. Meron ka bang mabasa sa Biblia yung mga rebulto ni San Pedro ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Yes or no? Yes nga meron, no o wala? Yes, meron kasi una, ang totoong mundo, buhay. Kasi niluran ni Cornelio, sabi niya, kumuluran ko yung tao rin ako. Buhay yun, totoong Pedro yun. Pero ina inyo ngayon, sa Quiapo, rebulto, yan ay Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi na isasalita, pinabaya kayo lumuhod dyan. Kung buhay pa yan, kung buhay pa na totoong Pedro yan, huwag kayo luluhod sa akin. Ganon yun ang konsepto. Opo. Okay, sabi mo, mayroon kang mababasa. Anong sitas yon? Yung sabi, yung rebulto ni San Pedro ay Diyos-Diyosan. Saan ang sitas? Mayroon kang mabibigay o wala? Mayroon. Ang kanilang mga ito ay gawa ng kamay. Kaya ang gawa ng kamay na sa inyo na Pedro, Diyos kasi gawa ng kamay yan. Hindi yan gawa ng Diyos. Opo. Ang gawa ng Pedro buhay. Oo. Ulitin kong tanong ko ganito. Sabi mo, meron kang mababasa sa Biblia. Okay, so pa-mute mo na, bro, Kim. Okay, so diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna tayo dito sa ating nasa live. Sabi ni Mamert Tolome, kung itong si affirmative ay nagtuturo ng salita ng Diyos, siya ay magtatawag na Diyos. Sa ating kay Riola Celebran, wala man ni hulog pod ning unsa may kalitoliko naghimo sa Biblia pataka ra magtubag. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Para sa akin, hindi lahat ng imahe ay Diyos-Diyosan. Magiging Diyos-Diyosan ang imahe kung sumasamba mo na, pinaglilingkuran mo na. At shoutout din dito kay Raymond Diaz. Ang RCC gumawa ng lalaki at babae na rebulto o larawan, tapos pinangalan nila sa mga apostol at Panginoong Jesus, tapos binihisa nila yung rebulto, dinasalan, inalayan ng bulaklak, pinagsisindihan ng insenso o kandila, pero sinasabi nila hindi nila Diyos-Diyosan yon kasi wala sila raong turo na Diyos-Diyosan nila ang rebulto. Di mo talaga makikita yon sa turo nila, ginagalang lang daw nila. So mahaba yung comment niya, shoutout na lang. At dakot tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Kim, 10 minutes. Proceed bro, pa-unmute bro.
Ako mauna bro, ako. Oh, yes. At tapos ito. Sige, so ulitin ko, magandang gabi po sa atin lahat mga kapatid at saka mga kababayan, no? So, yung tema ko mga kapatid, hindi po nagiba ni Pastor sapagkat wala pa siya yung nababasa na yung mga revolta pala ng simbahang Katolika, yung mga Diyos-Diyosan. Tinanong ko naman kanina, yung mga revolto, mayroon ba siyang mababasa yung revolto ni Santa Maria, Diyos-Diyosan? Sagot niya, wala. Revolto ni Jesus Christ, Diyos-Diyosan ba? Sagot niya, hindi. So, hindi pala yung Diyos-Diyosan. So, mga kapatid, mga kabayan, umamin po yung katunggali po natin ngayon na ang mga revolto pala ng simbahang Katolika, hindi Diyos-Diyosan. So, yung tema po mga kapatid, ang revolto, hindi po Diyos-Diyosan at sangayon siya po sa mga tanong ko. So, mga kapatid, mga kababayan, ang mga Diyos-Diyosan ayon sa Biblia, pinangalanan naman. So, ibig sabihin, iba niyan, wala nang iba. So, iwan ko sana yung magagawa ka at sambahin mo, sama ng tulad ng mga baka. Magawa ka ng mga revolto, yan yung mga Diyos-Diyosan, tulad ni Baal. Sabi pa na unang hari, 8:21-40, yung nakasulat yung Diyos-Diyosan si Baal, no? Hukom 2:13, Baal pa rin. Marami ang Diyos-Diyosan sa Biblia, pero yung mga santos, hindi po ang Diyos-Diyosan. Sabi mo po ni Pastor kanina, basta tao ko lang gagawa ng imahen o revolto, maging Diyos-Diyosan. Tapos tinanong ko naman kanina kung si Moses tao ba? Sabi niya tao. So, ang sabi po niya mga kapatid, mga kababayan, si Moses daw hindi nagagawa ng mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin po mga kapatid, ang mga Katoliko hindi rin nagagawa ng mga Diyosan. Wala ka namang mabasa sa Biblia eh. Kasi po mga kapatid, mga kababayan, ang revolto po ng mga Katoliko, hindi po yung Diyos-Diyosan o sa Hebrew pa, ang sabi pa doon, Shiva. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kababayan, respeto o padalang. No? So, iba po ang Diyos-Diyosan mga kapatid at saka mga kababayan, hindi Diyos-Diyosan at saka Diyos-Diyosan. So, yung katunggali po natin mga kapatid na hindi po niya alam pala yung mga pangalan ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Hindi po niya unawan anong Diyos-Diyosan at saka hindi Diyos-Diyosan. So iwan ko sa niya, pati siya na debate na hindi pala niya alam ang mga Diyos-Diyosan. Kasi sabi pa po ng Biblia, mga kababayan, Leviticus 10, kilalanin ang banal at saka hindi banal. So si Santa Maria, banal naman. Jesus Christ, banal. Yan po ang sabi ng Hebrew, sa Hebreo, dalangin ang mga pangulo, no? So, ibig sabihin, sa Hebrew, sa Shiva. So, dalangin ang mga pangulo sa pagpunong tayo. So, si Pastor Cesar mga kapatid, hindi po niya alam. Sabi pa po ng Salmos, ito 74:4 nga ang templo ng Diyos, mayroong mga banal na mga santos o mga revolto. So kapag hiniwala po mga kabayan, mga kapatid, hindi po yung totoo na templo sa Diyos. Kasi po ang templo sa Diyos mga kapatid, mga kabayan, tatayo naman ang templo, ayon sa Matthew 18, mabasa natin sa American English Bible, ang sabi dito, I seek you to art Peter and upon this track I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga kababayan, ngayon pala ni Kristo na one holy Catholic, meron din banal na mga nabasa natin sa Hebrew 9:5, no? May nagpagawa pa rin ng mga revolto sa simbahang Katolika. At hindi po yan Diyos-Diyosan kasi ang Diyos po, hindi naman magkamali ng utos. Kapag magkamali siya ng utos, kasi hindi naman siya nagkamali, tama yun natin ginawa niya. Dito na Lucas 1:37 na walang magagawa
sabi pa dito, ang Diyos, wala'y dili mahimo sa Diyos. Kung Bisaya po, wala'y dili mahimo sa Diyos. So, mga kapatid, mga kabayan, malinaw yung tema ko, napatunayan ko ayun sa Biblia na hindi po pala Diyos-Diyosan. No? So, yan lang po, Mr. Moderator. Salamat. Hindi po lang yung oras. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Your time starts na. Okay, tanong. Ngayon, itong larawan ni Jesus. Si Jesus ay nakita ng mga alagad, nakasama at nahawakan. Tanong, inutos mo ni Kristus ka ng mga alagad bago siya umakyat sa langit na sa igawaan ng larawan? Yes or no? Sabag, verbatim, wala tayong mabasa, pero doon na tayo verbatim, wala tayong mabasa, pero doon, meron tayong maunawaan ayon sa Biblia, no? Kasi yung mga anghels naman, utos mo, ang templo, lagyan ng tripulto ayon sa Hebrewano 9:5. So next question, nasagot ang tanong. Okay, saan sa Biblia, nasa mo na mayroon, hindi lang verbatim, saan sa Biblia na inutos ni Kristus ka ng mga alagad na gawaan siya ng larawan bago siya umakyat sa langit? Saan talata doon? Hindi verbatim, diwa lang, saan lang? Ang sagot ko nga kanina, verbatim, wala tayong mababasa. Pero meron tayong kaunawaan nga ang Diyos nag-utos na yung templo lagyan ng mga banal na mga santos, no? Ayon sa Hebrewano 9:5, hanggang mabasa ka, simula ng 4 hanggang 5, next question, nasagot ang tanong. Okay. Ngayon, ito tanong naman. Sino naman nag-utos sa inyong simbahan na gagawa kayo ng mga rebulto ng mga santo? Mayroon ba nag-utos sa isang santo na gawa sila ng rebulto pag sila nawala? Yes or no? Pakiulit pong tanong, hindi po malinaw. O ulitin ko. Ang mga apostol na totoong tao na dito noong unang panahon, meron ba sila inutos na sila gawaan ng larawan o rebulto? Yes or no? Yung tanong mo, Pastor, hindi malinaw. Malinaw po nga. Ating nilawin. Yung mga apostol na buhay noon, tao noon na buhay, meron ba silang inutos na sila ay gawaan ng larawan o rebulto? Yes or no? Yes, sagot yes, meron. Mabasa nga sa Hebrewano 9:5 at yung si Kristo naman nagtayo ng isang iglesia ng yan ang Romano 1 Holy Catholic Apostolic Church. Mabasa natin dito sa Matthew 16:18 at hindi siya nagkamali. Yung pag-unawa lang ninyo ang mali kasi binabintangan ninyo ang mga rebulto ng Katolika na wala naman palang katotohanan ang bintang ninyo. So, next question please. Okay. Sino ang santo sa Biblia na hindi rebulto? Sino ang santo sa Biblia na hindi rebulto? Yung objection Mr. Mortar, yung pangutana palasi. Sino ang santo na nasa Biblia na hindi rebulto? Yan. Kasi Mr. Mortar, objection yung tema, yung pangutana, layo kayo, wala. Kasabot siya. Okay. So kung hindi malinaw yung tanong, kung pwede man i-next question yan. Or pwede din ulitin ni Pastor ha. Medyo maingay lang talaga mga kapatid. Wait lang mga kapatid. Wait lang Pastor ha. Wait lang Pastor. Ayan, so gusto ko na ipatintindi sa ating mga audience na napakaingay ng live natin. Dahil yan sa kay Brother Kim. At talagang tinuloy lang natin to para sayang din yung oras. Pero si Brother Kim nag-object doon sa yung question patungkol sa rebulto na sino daw ang santo ang rebulto. Sinong paulit Pastor. Sino ang banal na santo na hindi rebulto ayon sa Biblia? Ayan. Yung mga rebulto po namin, banal po yan. Sagot ko, yung rebulto po namin, banal po yan. Yung sila ni Pedro, banal. Sila ni Jesus Christ, rebulto namin, banal po yan. Sila ni Santa Maria, o iba pa, mga banal po yan. Kasi sabi pa ng Leviticus 10:10, kilalanin natin ang banal at saka hindi banal. No? Yung banal, hindi ibibigay sa mga aso. Mateo 7:6. Next question, please. Okay.
Bumanggit ka ng huwag ibigay sa mga aso yung banal. Ano yung banal na hindi ibigay sa aso? Rebulto ba yan? Rebulto ba yun yung hindi ibigay sa aso ng mga banal? Rebulto yun, yes or no? Yes, kasi kapag ibigay mo sa aso yung mga rebulto pa, sa Bisaya, pagkagat-kagaton ra, o dulaan, o mga buha. Sunod, pangutana. Next question. Okay, next question. Sabi sa Exodo, verse ng 5, huwag niyo silang yuyukuran o paglingkuran man. Tanong, yan lang inyong mga rebulto sa inyong simbahan, inyong yuyukuran o hindi? Hindi niyuyukuran. Wala na mo na giyukbuan, wala na mo na giludhan, kundili, nagpresenta rin nga mo ang Tagalog, gitahod, Tagalog. yung larawanan niya. So next question. Next question. Okay, next question. Next question. Ang sabi mo, huwag dagdagan, huwag bawasan. Tanong, yan ba inyong ginagawa na pagluluhod? Yan ba nakasunod sa Biblia na pwede? Yes or no? Pwede, hindi pwede. Sagot, meron naman tayong mabasa. Marami naman tayong mabasa sa Biblia. Sila ni Joshua nagluhod sa templo. Pero hindi yung larawan ang linuludhan. Kasi yung larawan, nagpresenta na yun sa totoo. Next question. Next question. Next question. Ano ang niluhuran ni Jose? Sa altar o rebulto? Ano? Ano ang niluhuran ni Jose? Sabi mo lumod si Jose. Ano ang kanyang niluhuran? Rebulto? Rebulto Ang ba ang niluhuran? kanyang niluhuran? Ang Diyos, hindi yan revolt. Meron yung revolt na sa simbang Katoliko kasi sabi yan sa Salmo o Awit, 54, ang Diyos sa Diyos, mayroong mga banal na mga santos. So, ibig sabihin, kapag magluhod ka sa templo, nagluluhod ka sa mga santos, hindi Next yan, question. mali yung pagkonsensyo. Oh, next question. Ang sabi mo, si Pedro ay hindi Diyos-Diyosan. Okay. Nung bang lumuhod si Cornelio kay Pedro noon, nabuhay siya hindi Diyos-Diyosan. Pumayag sa luhuran, hindi pumayag ng luhuran si Pedro ni Cornelio. Pumayag hindi. Pumayag o hindi? Hindi yan pumahaya Hindi. kasi hindi yan Diyos si Pedro. Si Pedro, siya Diyos kaluluhod. Hindi sa akin kasi hindi ako ang Diyos. Ang pagkunawa mo lang ang mali. Hindi Okay. naman po kami nagluluhod sa larawan ni Pedro. Nagpresenta kami na Santos. Time. Sa Okay. Latin. Time na. So, pamute mo na, Brother Kim. Pamute mo na, Bro Kim. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. At dako tayo sa negative rebuttal. Pastor, your time starts now. Okay. Ako po yung natutuwa kay Kim talaga naman. Napakahirap talaga maglubi ng kasinungalingan. Ito. Ang sabi na kanina, si Pedro daw hindi Diyos-Diyosan. Okay, garante kasi buhay nga si Pedro nung unang panahon, hindi Diyos-Diyosan. Nung si Pedro ay buhay na hindi Diyos-Diyosan, itong si Cornelio tao, lumuhod sa kanya. Ang sabi ni Pedro, huwag mo kong luhuran. Ako'y tao rin, Maliwanag ha? Kasi nga, buhay si Pedro. Ngayon ay bato na. Hindi ba Diyos-Diyosan kasi nga, hindi naman nagsabi na huwag kayong luluhod. Kasi nga, bato na si Pedro, rebulto na. Kaya Diyos-Diyosan na siya. Bakit? Niluhuran na ninyo Kasi nung nasa totoong Pedro na buhay, huwag kang luluhod sa akin. Sapagkat ako'y tao rin, Ibig sabihin, ang pagluhod talaga, doon lang nauukol sa Diyos. Basa. Ang sabi sa Pilipos 2:10, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Pangalan hindi rebulto. Sa pangalan ni Jesus hindi rebulto. Wala kang mababasa sa Biblia na ang lahat luluhod sa larawan ni Jesus. Wala. Kundi ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Pilipos 2:10. Yan yung totoo. Yan hindi yung rebulto. Kasi nga, bawal nga sa Diyos na magluhod ka. Sabi nun sa Exodo 20. Huwag kayong luluhod, huwag niyo silang paglingkuran man o luluhuran man. Sapagat akong Diyos ay Diyos na mapanagbubuin na Diyos. Yan. Ha? Kaya maliwanag talaga na ang nasa katulong mga larawan ay Diyos-Diyosan. Maliwanag Bakit? Ang definition sa Diyos-Diyosan kasi, yung iyong luhuran, yung iyong magsiglihan, iyong alay ng bulaklak, procession, iyong bigyan ng tinatawag ng mga handog. Yan yung mga Diyos-Diyosan kasi nga panahon na nila mulok, hinandogan ng yung mga pagkain, yung mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan ni Mulok, ni Artemis, yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan nung araw, panahon ni Pablo. Ngayon ginawa nila Pedro,
Apostol Pablo, Apostol San Roque, San Joaquin, Lazaro. Mga tao yan ang mga karakter sa Biblia noong una pa na buhay. Hindi yun sila nag-utos na gawa sila ng rebulto. Hindi ba? Alam nila na bawal eh. Kasi ang sabi ng Diyos, huwag na kayong gagawa ng anumang larawan na kawangis ng lalaki at babae. O, maliwanag ang utos. Ngayon, ang sabi na kanina, Deuteronomy, huwag dagdagan, huwag bawasan. Bakit mo dinadagdagan? Yan yung ibig sabihin dyan na Diyos-Diyosan talaga yung inyong mga rebulto. Bakit? Maliwanag. Inamin mo kanina. Kim, yung bang mga gawa ng kamay, Diyos-Diyosan, oo, Diyos-Diyosan yan, tama. O, tama pala eh. Ibig sabihin, ang definition ng Diyos-Diyosan, gawa ng kamay, ginto at kilak. Nandun sa awit 115:4. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng tao. O, sino gumawa? Tao. O, yan. Napakaliwanag po ang ating pong diskusyon, ang ating rebuttal na kung saan po, giba talaga. Bakit? Unang-una, hindi inutos si Kristo na siya gawaan ng larawan bago siya umakit sa langit. O, dapat doon pa lang, ginawa na ito pa. Ano daw yan? Patungkol yun sa paggalang. Hindi yan paggalang. Bakit ka mo? Ang paggalang, halimbawa, mano po inay. O, paggalang, pagmamano, magalang. Ano pa? Pero pagdating sa pagluhod, yan ay anyo ng magsambayan, anyo na yan. Kasi bakit? Ang lahat ng tuhod ay iluhod sa pangalan ni Jesus. Pangalan, hindi rebulto. O, maliwanag, di ba? Kaya pangalan, hindi po larawan. Wala kang nababasa sa Biblia na ang larawan ni Kristo ay yung luhuran. Wala po. O, ito. Kanina, sabi niya, huwag ibigay ang mga banal sa baboy o sa aso. Tinanong ko siya, anong banal? Natawa si Kim, di alam eh. Ang banal yung salita. Huwag mo ibigay sa mga baboy kasi yuyura kanila. Hindi nila intindihin yan kasi nga banal yan. Pero yung mga rebulto na yan, ibigay mo sa baboy yan, kanila ngat niya kasi kahoy yan eh. Giba-giba yan. O, kahoy yan. Kaya nga, ano yan eh, walang kwenta yan yung rebulto. Kahit pag ibain mo yan, kahit pa wasakin mo yan, hindi yan makagagaba. Ako nga sa Bulacan eh. Anak ko yung mga rebulto doon eh. Binasakir ko eh. Tingnan sa YouTube. O, idol natin mo sa Cesar Baladan. Inan ko yung mga rebulto doon sa membro ko kasi sinurindir niya. Sister, sabi ko, ayon sa Jeremiah 15, ang Diyos-Diyosan walang magawa ng mabuti, walang magawa ng masama. Ibig sabihin, hindi magagaba. Pinagpapagpo ko yung mga Nazareno doon, yung mga Santo Niño, Crucifijo, kung ano yung mga rebulto nandun. Giba-giba sa akin yun eh. O, ibig sabihin, kahit nga lagnat, wala eh. Kahit lagnat, hindi ako nilalagnat eh. Ibig sabihin, wala talagang kapangyarihan, wala. Pero ito na yung kulang. Bakit? Sabi ko, kung ito yung banal, gabaan ako. Tinesting kong gibain yung mga rebulto doon. Wala man. Kahit lagnat, wala. O, ibig sabihin talaga, totoo yun sa Jeremias 15, hindi magagawa ng mabuti, hindi rin magagawa ng masama. Wala, useless talaga, Diyos-Diyosan talaga. Maliwanag. Okay. Kaya ngayon, ano pa sabi dito? Sa aklat po sa Roma 1:7, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na buhay ng mga tao na namamatay. Kita mo na ang kaluwalhatian ng Diyos, pinalitan doon sa mga taong namamatay. O, yan yung kahulugan dyan. Sa Roma 1:7 hanggang pababa. Yan. Ano pa, ang dami talaga dito na Diyos-Diyosan talaga. O, sabi ni Pablo, 1 Corinto 1:2. Okay, sabi dito ni Pablo, tungkol sa mga Diyos-Diyosan. O, tungkol sa Diyos-Diyosan. Ano yun? Yung mga hintil, sabi na, ito ang aming bayo. Huwag kayong kumain, inihandog sa Diyos-Diyosan, Ano yun? Yung pista ng San Juan. Magano ka ng baboy dyan, magkate ka ng mga hayop, ialay. Kung kainin niya kasi inihandog yun sa Diyos-Diyosan yan. Okay. Ano pa? Yung mga tawag ito na, yung mga tao na kung saan patay, yung patay na, manalangin ka sa patay na. Wala na niya kasi ang iyong dalangin na yung buhay na Diyos, hindi yung patay ng tao. Okay. Naganda dito talaga na, ano sabi nito? Mateo 16:18. Tatayo ko ang iglesia. Yung iglesia na sila ni Kristo, hindi naman yung building eh. Tao yun eh. Paano magkaroon ng Diyos yun? Tao yun. Ano sabi sa unang Corinto 3:16? Hindi niyo ba alam kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang espiritu? Nasa atin ang espiritu ng Diyos, hindi doon sa rebulto, nasa atin. Hindi kasi building ang tinayin ni Kristo na ibahan, kundi tao. Yun yung mga tao na kung saan mga apostol. Sabi doon sa Mateo 10:1, ito yung mga apostol na tinayin ni Kristo, yung mga alagad, yun yung iglesia. Tao yun, hindi yung building. Kasi ang building, walang rebulto doon. Bakit? Tao yun eh, ang tinayin, hindi man building eh. Diyan kayo nagkamali, Kim, ha? Hindi building ang itinayin ni Kristo kundi tao. Paano mo lagyan ang tao ng rebulto? O saan mo ilagay sa kanya? I-fix mo sa kanyang puso ang rebulto? Hindi pwede. Kaya ang iyong logic, mali. Itatay ni Kristo ang iglesia may rebulto. Mali. Bakit? Ang iglesia, tao eh, hindi man building eh. O.
Ngayon, basahan mo ko sa Biblia na ang tinayo sa building. Oh, kay may tao, may rebulto yan na nakalagay diyan. Wala man. Tao man ang tinayo. Basa, Efeso 1:20-21. At naitayo sa saligan ng mga apostol at ang panulok ay si Kristo. Saligan ng mga apostol, ang iglesia saligan ng mga apostol at ang panulok ay si Kristo, siya yung panulok na bato. O, kita mo na, hindi talaga building, kaya walang rebulto doon sa itinayo ni Kristo nga iglesia, kasi tao yon, hindi building yon. Yan, Tim, ang tandaan mo. Mali yung sabi nyo na ang tinayo ni Kristo ay mayroong mga larawan. Mali, napakamali. Bakit? Tao ang tinayo, bakit mo lagyan ng rebulto yung tao? O, yan, ito pa. Ang sabi ni Kristo, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tanong kayo, paano mo sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Sa rebulto? Mali. Yan pa rin ha. Napakaraming aral dito na matutunan mo sa akin, Kim. Okay, ngayon, ano pa dito? Sabi dito sa ni Kristo. Si Kristo ang pundasyon, hindi mga santo. Ang pundasyon sa iglesia, si Kristo, hindi mga santo. Oh? Kaya yan. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi pwede sabihin mo na gawa mo ng larawan ng Espiritu. Meron ba namang Espiritu, nakikita mo ba Espiritu? Hindi. Bakit? Ang Espiritu walang laman at buto. Paano mo i-drawing yan? Paano mo i-itsurahan yan? Sabihin mo na ito ang itsura ng Diyos. Oh. Ang Diyos Espiritu, paano mo i-mustra ang Espiritu na hindi mo nakikita? Paano mo i-drawing yan? Oh, ha? Yan po ang mga logic dyan. Yan ang mga malalim mga tsuri tungkol sa larawan na inyong ginawa. Ang Diyos ay Espiritu. Paano mo igawa ng larawan yung Espiritu ng Diyos na hindi mo nakikita? Paano i-mustra mo? Oh. Paano mo gagawin ngayon yan? Yan. Ano pa? Walang binanggit na pagluhod sa larawan. Oh. Walang binanggit sa Biblia na tayo luluhod sa larawan. Wala talaga. Kundi ang ating luluhuran sa pangalan ni Jesus. Ayan. Napakaliwanag, biblikali. Ha? Biblikal po yun ating doktrina. Kung saan po tayo po ay naniniwala lamang ayon sa nakasulat, hindi po ayon sa sabi-sabi. Basa, Kolosas 2:8, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo upang hindi mabihag dinuman sa kanilang mga sabi-sabi at mga aral ng sanlibutan, hindi naaayon kay Kristo. Hindi naaayon yun yung mga rebulto na gawa-gawa ninyo. Hindi naaayon kay Kristo yan. Sasuklam-suklam sa Diyos yan. O, tandaan mo yan, Kim. Yung mga Diyos-Diyosan yan, bakit? Duminagod ka sa, o paano manalangin? Sabi ng Kristo, idalangin niyo sa aking pangalan ang lahat at ibigay sa inyo ng Ama. Kaninong pangalan? Kay Jesus, hindi kay San Joaquin, hindi kay kung sino-sino mga santo. Hindi, direkto kay Jesus. Manalangin kayo sa aking pangalan, sabi nun sa John 15:16. Humingi kayo sa aking pangalan at ibibigay sa inyo ng aking Ama. O, sa kanyang pangalan hihingi, hindi kay sino-sino. Kasi nga, ang mga rebulto nga, santo, patay na yan eh. Paano magkaroon ang dalangin mo sa Diyos, patay na yan. O, di ba? 6 feet below the ground na yun sila, Pedro, Pablo, Maria, patay na yan eh. Hindi pwede idalangin mo na, Santa Maria, idalangin mo kami. Ano ka? Ginawa mo ba si Maria na, anong tinatawag na mediator? Hindi pwede yan, patay na yan eh. Sa Diyos yung kanyang panalangin na, si Maria patay na. Paano makarating yung panalangin mo? Ayan, okay. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng affirmative. Brother Kim, your time starts now. Sige, tanong po ako. Sige, unang tanong, Pastor. Ang Diyos ba ngayon, Exodus 25, 25:22, ang Diyos ba magkamali ba ng utos sa gawa ng mga imahe, ng mga banal ng mga imahe sa yung tipo, nagkamali ba o wala? Moderator, putol-putol ang kanyang boses, hindi ko maintindihan, putol-putol. Paulit na lang yung tanong. Moderator, ika na mag-ulit. Okay. So, ang question niya, nagkamali ba daw ang Diyos nung paggawa ng rebulto doon sa OT o yung talata na binanggit ni Brother Kim? Okay. Yung pag-utos ng Diyos sa paggawa ng cherubim kay Moises, yun ay utos ng Diyos, hindi mo yung rebulto. Una, may purpose ang Diyos bakit gawin yung cherubim. Kasi nga, yung kanyang presensya, doon sa cherubim mananahan, doon sa tawa ng awa, sa ibabaw. Opo. Next question. Okay, so sunod na tanong, sabi mo wala nagkamali. So, yung templo namin, mayroong mga rebulto, nagkamali ba yung utos ng Diyos? Ayon sa Hebrewanon 5, nagkamali ba ang utos na gawa ng mga rebulto, yes or no? No, mali kayo. Bakit po? Nakalagay sa Hebreo,
ang nilagay doon sa dambana, yung altar at saka yung cherubim, doon po inilagay sa kaba ng awa doon sa bato, doon sa bato, tapos sa bato, sa sipan, nandun sa kaba ng awa. Ano naman cherubim? Kasi ngayon ang simbolo ng presensya ng Diyos panahon ni Kristo. Sacerdote kasi pare yun eh. Sacerdote. Doon yun sa templo ginawa ang dambana, yung altar. At altar, mayroon inilagay na cherubim doon bilang simbolo na kung saan po andun yung presensya ng Diyos. Yan. Hindi po yung Diyos, hindi yung tao na ibultugay sa inyo. Okay. Sunod, sabi mo, no, nagkamali ang Diyos. So, Okay. ganito. Sa'yo mo ba yung narinig ko, yung sagot mo, nagkamali ang Diyos, yes or no? No, hindi na kami ng Diyos. Bakit? Utos ng Diyos. Pag ang sa mga utos, honor yun. Pag ang sa utos, ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng sa inyo. Ang sabi sa inyo yun, hindi utos ng Diyos, sa inyo lang sarili. Yun ang mali. Hindi utos ng Diyos yun. Yung sa inyo, na ribulto. Opo. Sige, susunod na tanong. Sabi mo, no. Nagkamali ang Diyos. Yan ba ang turo ninyo sa mga born again na ang Diyos nagkamali? Yes or no? Yan ang turo no, nga gawa-gawa mo na. No. Hindi na kami ang Diyos. Hindi na kami ang Diyos. Ang Diyos na kamali. No. Bakit? Yung utos kay Moises, totoo yun. Hindi na kami ang Diyos. Bakit? Utos ang Diyos yun eh. Ang mali yun sa inyo. Kasi hindi kayo inutusan ng Diyos na gumawa. Opo. Sige, sunod na tanong. Sabi mo, no. So, yung pagkakamali mo, ipapatuloy mo ba ba o itigil mo na? No, hindi na kamali ang ating aral kasi nga ang utos ng Diyos, huwag kayong gagawa ng inyong larawan inyo. Hindi utos ng Diyos sa sarili niyo. Huwag kayong gagawa ng para sa inyo. Para sa inyo yun eh. Kung para sa Diyos yan nag-utos, okay yun. Eh, kaso lang, sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawan na inyo para sa inyo. Huwag niyo yukuran, huwag niyo silang paglingkuran, huwag niyo silang luluhuran. Yun ang sagot. Opo. Sunod na tanong dito sa Hebrewanon, Hebrewanon 11, 4 hanggang sa 5. Ano ang kahulugan nito sa Istaba, sa Sipa? Hindi kahulugan niyo. Moderator, hindi si moderator, wala ko nilalagay sa Hebreo 11. Ang nilalagay ko dito, yung Korinto, gawa, yan. Okay. So, sa kabilang panig, mayroon bang counter-objection o magre-rephrase ng tanong? So, mag-counter po ako, Mr. Moderator. Tinanong ko na lang kung anong kahulugan sa Hista Shaba. Alam mo ba o hindi niya alam? Alam mo ba daw, Pastor Cesar, yung binabanggit niya? Alin, di ba narinig kasi putol-putol, di ba narinig. Ano nga ulit bro, yung sinabi mo bro? Yung tanong ko ganito, ayon sa Hebrewanon 11:5, 4:11, ang sabi dito, Hista Shiba. Alam mo ba o hindi mo alam? Ay, yung Shiba daw, alam mo ba daw? Ang moderator, kalokohan niya kasi dahil yung masudante na ginawa ni Mario. Wala yan dito sa termino eh. Wala dito, binasa ko, wala. Kalokohan niya gaya ng boxing na sabi na kay kalaban niya. Irrelevant. Okay, so ganito mga kapatid. So i-roll out ko to kasi meron ako nadinig na wala. Tinatanggap ko yun as a valid answer ha. So proceed sa next question. Okay, sunod na. Alam mo ba, Pastor, sa Greek, ang revolto, yes or no? Yes or no? Okay. Ang revolto sa Greek, yung kaya na, pisil, ganyan, pisil, o mga revolto, pisil. Ibig sabihin, pisil, ang revolto, pwede ang revolto, ganyan, alam ba, tungkol sa kay Rizal. Wait lang, sumasagot pa. May klase revolto na hindi pwede ilagay sa simbahan, kundi dun sa museum, bakit? Okay. Alam mo, Okay, next question. Pesel. Next question. Okay, tapos na yung sagot mo na yung revolto, pisel, yes or no? Nag-Greek yun. Yes daw. Yes. Pisil yun eh. Revolto eh, pisil yun eh. Pisil. Yan yung mga larawan ng saan. Yan ay ginawa ng tao na pwedeng ilagay din sa mga museum. Yung, alam mo, larawan ng Rizal. Yan yung, hindi yan dito sa kasi na ilagay ito sa history sa museum. Yan. Next question. Sige, sunod na tanong. Ano ang kahulugan dito sa
Alam, kung sa pangalawang Kronika 3, pinag-aralan mo ba ang original teksto nito, yes or no? Moderator, context moderator, balik mo, amin pong topic, moderator, tungkol sa Diyos-Diyosan, hindi sa meaning, hindi sa hulugan. Tungkol sa Diyos-Diyosan ng moderator. Opo. Okay, out of objection, meron ba or magre-replace ng tanong? Counter mo si moderator, yung tanong ko ganito lang, alam niya ba yung pinag-aralan niya ba kasi tungkol yung Diyosan yung pangalawang Kronika 3:10 tungkol yan. So, tanong ko ganito, pinag-aralan niya ba ito original teksto, yes or no? Okay, so connected naman daw yan sa Diyos-Diyosan. Pinag-aralan mo ba daw yung talata na yon sa Chronicles, Pastor? Okay, moderator, akin din aralan mo moderator. Pinag-aralan mo. Bagong sipan kasi nga, ang aming pagsalit ng moderator, sa bagong sipan ng Diyos-Diyosan, nagawa ng Katoliko kasi sa lumang sipan, wala pa daw Katoliko. Hindi mo siya aamin na asin sila eh. Kaya ang aming pagsalit sa bagong sipan, na ginawa nila ng mga rebolto. Time. Opo. Okay, so pamute mo na, Bro King. Sige. And so, dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So, dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna dito si Pastor Cesar Baladad, 5 minutes para sa yung final conclusion, Pastor. Proceed. Okay, amen. Ngayon, ito na ating konklusyon. Napakatibay po na ating pong delivery ng mga talata, na kung saan po, hindi kayang tutulan ni Kim yung mga revolto na gawa ng kamay ay Diyos-Diyosan. Unang-una, ipilit na yung kanyang argumento kay Moises na gumawa ng kirubin. Ang kirubin, hindi yan Diyos-Diyosan, kaya anghel yun. Anghel yun kirubin yun Iba yung kirubin kaysa tao, kaya ang kirubin, anghel yun, hindi yung tao. Ngayon, ito pa. Pangalawa, si Moises na gumawa ng kirubin, hindi man yung lumuhod sa kirubin, hindi lumuhod, hindi niya inalay ng buraklak, hindi niya prosesyon. Ano lang yun sa tinatawag na simbolo ng presensya ng Panginoon, ng Diyos. Ito pa, yung tikin, yung ahas na ginto, na inilagay ni Moises sa tikin, ibabaw ng burol, na sabi doon, ang simbolo yung sa Exodo na kung saan, ang matuka ng ahas, ay titingin sa ahas, gagaling. Yun yung simbolo naman yun. Hindi naman yun Diyos-Diyosan. Bakit mo? May purpose yun na inilagay ni Moises sa tikin yung ahas na narawa ng ahas. Kasi ang utos ng Diyos, Moises gumawa ka ng isang ahas na ilagay mo sa tikin. Yung tikin doon, ibabaw ng burol para ang tikin na doon sa bundok na makita yung ahas, gagaling. Yan yung sabi sa Juan. Kung itaas nyo ang anak ng tao, yung ibig sabihin si Kristo, itaas. Yan, makikilala niyo ako siya. Kung nga, yan yung simbolo naman doon kay Kristo na itataas natin siya. Yun. Hindi yung ginawa ng revolto si Jesus, kundi ang kanyang pangalan itataas. Yan. Ganun yun. Hindi applicable yung tikin Malayo na yun sa revolto Bakit? Ang tikin hindi revolto yun. Kundi may simbolo yun Ang simbolo ng tikin, yung ahas doon sa, inagay sa ibabaw ng tikin, yung tao na tuklo ng ahas sa panahon ni Paraon, gagaling sila kung makatingin sila doon sa ahas na nasa ibabaw ng bundok. Titingala sila. Sabi ng Diyos, ilagay mo sa bundok para makita ng tao. Pag tumingala sila, makita nila. Kahit malayo pa, makita nila yung ahas sa tikin. Yun. Kaya, mali, hindi yun ang purpose sa revoltong Diyos nilang ginawa. Bakit? Ito kanilang ginawa ng mga revolto. Anong purpose yan? O, punasan ng panyo. O, mayroon bang ganun? Wala. Ano nang purpose ng mga revolto na yan? Mayroon bang nagawang mas maganda yan? Wala. O, wala malayo yun sa mga pinagsasabi ni Kim na ginawa ng Moises, ginawa ni Aaron, ginawa ng mga lumang tipan. Wala Bakit? Iba yun may purpose yun Ito pa, kung banal yung inyong revolto dyan, sabi doon sa Biblia, huwag mong hawakan ang kirubin kasi mamamatay ka. Oras na humawak ka dyan sa ginawa ng kirubin, mamamatay ka. Tinan mo yung nagdala sa tipan, yung humawak, namatay. Kasi nga, andun yung presensya ng Diyos. O, ang inyo, kahit inyong halik-halikan, hindi kayo namamatay. Bakit? Wala man yan. Hindi mo yan, ng Diyos, hindi related sa pagka-Diyos revolto yan Wala yung power Kaya walang kwenta yan. Kaya ngayon, Diyos-Diyosan talaga yan. Bakit? Sabi ng Awit 115:4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto na gawa ng mga kami ng tao. Maliwanag ang conclusion ko. Kaya yan po yung aking pagtindig. Bilang negatibo, giba-giba ang kanyang patunay na banal daw ang mga santo. Tinanong ko, Kim, alin sa Biblia ang mga santong banal na nasa Biblia? Wala siya nasagot Wala. Nalito. Bakit po? Patay na yan. Wala nang banal dyan. Bakit? Patay na yan Ang banal yung buhay. Basa. Santiago 5:16.
malaki ang magagawa sa panalangin sa taong matuwid. Yung tao na buhay, yun ang manalangin sa yung diringgin ng Diyos. Basa, unang Juan 5:16, ang sino mang makita niyo nakasala, idalangin ninyo. Yung tao na nakasala, nakita. Ibig sabihin, tao na nakakita. Yung mga rebulto, hindi nakakita yan patay na yan paano manalangin yan? Okay. Ganun simple ang logic sa Diyos-Diyosan ninyo. Napakagandang latag. Akala ko ba naman kaya mong bulusin Akala ko ba nagdala ka ng bakto para gibain yung aking hinukay. Wala. Lalo pa nahihirapan. Bakit ka mo? Pundasyon ko kasi ang salita ng Panginoon matibay. Hindi kaya gibain. Yan. Ngayon, ano pa? Conclusion ko. Inyong larawan, walang kwenta. Useless Jeremias 15. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Hindi magagawa ng mabuti. Hindi magagawa ng masama. Tanong ko, may nagkasunog dito sa amin, nagsunog. Dala-dala na kanyang rebulto. Hoy, Diyos ko, buti nagdala kita kundi sunog ka. Kita mo na, baligtad. Dapat siya iligtas ng kanyang Diyos-Diyosan. Hindi. Siya yung kalong-kalong ng kanyang Nazareno na malaki. Sabi na, buti na kita, napasal kundi masusunog ka. Kita mo na, yan ang, Kim, bulag na paniniwala. Sasabi sa Isaiah 4:9. Naburag na sila sa kanilang maling paniniwala. Bulag na mahirap na baguhin Kaya ang akin sanang dalangin ngayon sa gabi ito, na Kim, ikaw ay, study mo para insultin ka kundi para ituro sa iyo ang katotohanan. Alamin ang katotohanan. Yan ang programa ko tuwing linggo. Alamin ang katotohanan. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Kim, pa-unmute bro. Your time starts now. Oo. Opo. Hindi lang Bro, Kim. Bro, Mr. Moderator. Okay. So, salamat sa ating moderator, So, magandang gabi. Ulitin ko, magandang gabi sa ating lahat sa nakikinig. Paki-share po sa live para maraming makapanood. Mga kapatid at mga kababayan, yung tema ko, hindi po ni Pastor nagigiba, Sapagkat wala siyang, nag-graduate po siya, sapagkat wala siyang ebidensya na ibigay, na yung mga rebulto pala ng Simbang Katoliko, mga Diyos-Diyosan. Tama na siya, o sa Bisaya pa, tama na siya sa pag-akusa ba? Tama na siya sa pag-akusa na walang katotohanan. So, ang kawalang katotohanan, mga kapatid at mga kababayan, huwag po natin paniniwalaan tulad ni Pastor. Wala pong katotohanan, mga salita yan. Sabi niya po kanina, Diyos Kristo, yung Diyos daw nagkamali. Nanong ko kanina, yes nga wala nagkamali ang Diyos sa pag-utos sa paggawa ng mga larawan, nga nagkamali. Sabi yan, no. So, ibig sabihin, nagkamali yun. So, tinanong ko kanina, yan ang utos ba sa mga turo ng mga bunagin panganay na ang Diyos, mali-mali. Tapos, tinanong ko naman kanina mga kapatid, mga kababayan, ipagpatuloy niya pa ba ang pagkamali-mali, hindi na po sasagot. Mga kapatid, mga kababayan, so yung tema ko, napapatunayan ko, hindi po nagigiba ni Pastor, o tinaw pa sa tubig sa butong, Malinaw pa sa tubig sa butong yung tema ko at hindi po nagiba. Kasi po mga kapatid, mga kababayan, marami pong tayong mga verse sa Biblia na mababasa yung Diyos nag-utos talaga na magagawa ng mga banal na mga larawan ilalagay sa kanyang templo. Una po, dito sa Exodus 25, 18 hanggang 22. Pangalawa, dito sa unang hari 6, 23, 28. Pangatatlo, dito sa Exodus 35, 35. So, marami tayong mga bersikulo mga kapatid, mga kabayan na mabasa na ang Diyos nag-utos pala ng yung templo pagkagawaan ng larawan, Sabi pa ng Salmos 34, sa 6, yung mga pari, ang mga templo, pinagagawaan nyo ng mga banal ng mga santos para yung templo, mabanal yun. Yan po ang utos na sa Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Kasi sabi pa ng pangalawang Kronika 3:10, basahin po natin sa Hebrew, dito sa the interlinear Bible, Hebrew Greek, Bi'alha Elohim, Testamento, Kadishot, So, ibig sabihin, yung templo ng Diyos, mga kapatid, mayroong mga banal na mga santos. Mga banal. Kasi iba yung hindi banal at saka sa mga banal.
tulad ng sinabi ko kanina, kilalanin natin ang banal at saka hindi banal ng Leviticus 10:10 at saka yung banal hindi ibibigay sa aso. No? Sabi pa ni Pastor kanina, yung banal ko no salita, paano yung maging banal yung salita niya? Hindi naman banal yung salita kasi sinungaling talaga, bakak. Sa Bisaya pa bakak, hindi yan talaga totoo yung banal ang salita kasi yung salita magagawa yung sinungaling tulad ni Pastor. Yung salita niya, puro bakak. So, ang banal mga kapatid, tulad ng Biblia, sa mga santos, yan ang mga banal, hindi pwede ibibigay ng mga aso. So, sino ng mga aso tinutukoy? Sabi pa ng Isaias 56:11, ang mga aso ay ay matatakaw, ay sila man kaya walang kabusukan at mga pastor pala yung mga tinutukoy na mga aso. So, bakit sila bakit meron silang Biblia? Na ang Biblia, banal naman, binabawalan naman pala sila sa Biblia eh. So, mga kapatid, mga kabayan, tingnan natin, walang kaunawa sa Biblia. Dapat unawain natin mga kapatid, mga kababayan. No? Yung ano ang katotohanan tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Sabi pa ng pangalawa, unang Korinto 14:38, kapag wala kang unawa, dapat kang hayaan, no? San Lucas 10:26, magbasa, lagyan ng pag-unawa. So mga kapatid, mga kababayan, magbasa totoo tayo. Malagyan natin ng unawa. Huwag po tayong basa na basa, sabi pa ng pangalawang Pedro 1-20, no private interpretation. So, ang ginagawa naman ng mga pastor na ito, sarili lang sila ng pag-unawa sa Biblia. Tingnan mo, mali-mali. No? Hindi naman naggamit ng yung pinili nila yung sa kanilang pag-unawa. Time. Okay, salamat Mr. Roger, salamat. At dyan nagtatapos ang debate natin. Pamute mo na, bro. Okay. Pamute mo na. So, salamat. Pamute mo na, bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin. At dyan sa ating nasa live, maraming salamat din. Before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat at si Brother Kim nagpasalamat na din at dito din kay Pastor Cesar, pasalamat Pastor. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at mga comment. Salamat po sa mga nakaunawa. God bless you sa inyo. Totoo po yun eh. Pakabanal mo siya sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yun po yung magpapabanal sa atin yung kanyang salita. Kaya salamat din sa moderator, kanya pong magtsatsaga na talagang pagtsagaan yung oras na alas 10, sa halap na tulog na tayo, pero ganun pa man dahil sa Panginoon ating gagawin, sapagkat lahat ng bagay ay ating ginagawa sa Panginoon lamang. Thank you at God bless you po. Brother Sia, God bless you po. Okay, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa ating dalawang debater, nandito si Brother Kim, Pastor Cesar, at pwede niyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap at sumasang-ayon na kayo sa lahat ng matakaran dito sa aking platform. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, yung aking Facebook, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.